Dito sa Canada ay nagsa-snowstorm na, pero ang cute-cute pa rin kahit bumabagyo kasi everything is white. Snowstorm talaga yan, sa kakagin. Kagigising ko lang at bigla kong naalala, work from home pala kami ngayon dahil may snowstorm. Pero mas gusto kong magtulala. Pero tara, check natin sa labas kung anong merong ganap. At eto na nga, pagbukas ko ng bintana, hala, grabe, ang kapal na pala ng yelo. Kung walang bintana, malamang puro yelo na yung kwarto ko. Buti na lang may bintana. Pero try pa rin natin i-check sa labas kung ano mga ba meron doon, kung gaano ka-harsh. So ayan, pagbukas ko ng pinto, medyo mahirap at medyo malakas yung hangin. Mataas na rin yung snow, lagpas tuhod na. Kaya yung mga sasakyan, nakastuck na lang dyan, hindi na makaalis. Unless, major pala yung gagawin mo. Pero ano nga ba yung snowstorm at bakit wala tayong ganito sa Pilipinas? Ang snowstorm ay isang natural disaster na nagdudulot ng malakas at madamihang pag-ulan ng niebe. Karaniwang nagaganap ito sa mga lugar na may malamig na klima kagaya ng Canada, na kung saan ang mainit na hangin mula sa south or timog ay nagtataglay ng humid habang bumabaybay ito sa mga malalamig na lugar. Kapag ang mainit na hangin ay nagtapo sa malamig na hangin, maaaring magresulta ito sa malamig at masusing pag-ulan ng niebe. At habang nagtatrabaho kami ni ate, di namin namalayan na ang taas na pala ng snow sa labas. Yes, work from home kami ni ate kasi love na love kami ng employer namin. Hindi nila kami tinuturing na immortal kasi dito, safety first talaga. Maswerte talaga kami ni ate sa employer namin. Kaya tara, labas tayo at i-check natin. Ayan yung ice. Sobrang taas niya. Tapos trabaho kami ng trabaho ni ate. Ayan, hindi namin namalayan. Matatatabunan na pala kami ng ice. So, let's go over here. Yan. So, eto, yung sa likod. Halos hindi na makita. Pero punta tayo dito banda. Grabe, super ice na. Na-stuck pa yung isa. Hindi ata makadaan. So, tingnan nyo to. Kung pumasok ako ngayon, tapos magpapark ako dito, tingnan nyo, hanggang bewang na ata to. So, ganyan siya. Hindi na makaalis. So, it's better to stay home. In my 15 months of stay here in Quebec City, ito ang pangalawang snowstorm experience ko. Here in Quebec City. But still, the last time was the worst. Grabe din na yung cardboard ah. Sabi nga ng friend ko kanina, si Princess sumulat, di daw halatang may bagyo kasi sa Pilipinas pag bumabagyo daw may kulog, may swoosh-swoosh ang hangin. Well, meron naman dito at ang mga puno daw ay nakakatakot. At dito, parang wala lang. Pero mas malakas last year. Mas grabe yung last year. At dahil parang wala lang, tara, magkape tayo at magtulala habang may snowstorm. Kaya nagkaroon ako na realization. Basta mangarap ka lang at huwag mong sukuan, gawin mo ang mga dapat gawin at lesson learned na rin for me na huwag masyadong i-discuss sa mga tao, even to your friends, ang mga dreams mo or plano mo sa buhay kasi di natin alam, they are really that jealous. Ay, that happened to me. And good thing, I have constant friends and family who are very supportive. Kaya shout out, Camp Pogi friends. And to my most favorite people in the whole world. At syempre, ipag-pray mo din ang mga pangarap mo. At iniisip ko talaga, nasa tamang lugar ako. Pinangarap ko to ginusto ko to. Kaya tara, apply na dito sa Canada. Malay mo, ito na rin ang tamang lugar para sa'yo to live a life and be the happiest. This is Leona, your BFF in Canada. Please like and subscribe and keep your dreams alive. Bye! We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Tara, mag-coffee tayo. The night's young
it's just begun. As she puts her hand in